walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Eto, relax na relax dito sa loob ng bahay. Charot! So relax na relax. Ang dami kong ginawa. Naglinis, naglaba, tapos nagluto. So yon ang mga ginawa ko ngayon. Mag-grocery naman kami mamaya-maya konti. So syempre, bukas balik to work na. So January na. So kailangan magsipag tayo ng bonggang-bongga para sa panimula ng taon. Kailangan pumariba tayo ng todo-todo sa mga trabaho natin, di ba? So yon at syempre excited ako sa mga pageant na bago na darating ngayon. So isa na nga dito, syempre ang Reina Hispano-Americana, nakakaabang-abang dahil ang ating pambato na si Michelle Arceo ay ready na para sa competition. So yon. And then nag-lunch kami kanina. Actually niluto namin yung mga leftover na ulam namin na noong New Year's Eve. So, syempre, nandoon yung duck. Niluto nino kanina yung duck. Ewan ko kung may natira pa. Grabe. Tapos, syempre, meron pa kami yung mga lechon kawali, yung mga ganon, yung mga karne. So, kanina, yun yung inulam namin. Kasi, syempre, kasi naman bumili pa kami kung may ulam naman sa refrigerator. Pero, as long as possible talaga, gusto ko talaga kumain gulay. Kasi syempre pag gulay kasi, parang feeling ko, maganda siya sa katawan. Ewan ko ba, gusto ko ng gulay ngayon. Parang mas maraming vitamina ang ibibigay niya sa katawan mo pag gulay ang kinain mo. Diba? So, yon. So, ang chika natin today, kasi may nagtatanong sa akin, may nabasa ako kaninang comment. Sabi niya, Mama Sam, tingin mo ba si Michelle D, nakuha ba niya yung caliber na katulad ng kay Catriona Gray nung lumaban noon si Catriona daw sa Miss Universe? To be honest, mahirap sila ikumpara. Kasi syempre, iba si Catriona, iba si Michelle D, iba yung ino-offer ni Catriona, iba yung ino-offer ni Michelle D, iba yung ganap ni Catriona, iba yung ganap ni Michelle D. Pero kung tinatanong mo kung nakuha ba ni Michelle D yung caliber na katulad ng ginawa ni Catriona, kung napantayan ba yun ni Michelle D? To be honest, yes. Para sa akin, yes. Napantayan yun ni Michelle D. Kumbaga, katulad ni Catriona Gray, si Catriona kasi nung lumaban siya sa Miss Universe, talagang, alam mo yung details by details, talaga yung preparasyon niya, yung hinanda niya ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe. Kumbaga, from plan A, plan B, talagang preparado siya eh. Tapos, nandito yung gagamitin niyang gown, ito yung gusto niyang isuot, ito yung pasabog niya, tapos, ito yung hairstyle niya, ito yung daily looks niya. So, yon. So, si Catriona kasi, iba yung narating sa Miss World. Sa Miss World pa lang, grabe, gumawa na to ng ingay, inabangan na ng tao. Tapos, ito naman si Michelle D. Sa Miss World, hindi naman siya ganun kaingay. Pero malayo yung narating ni Michelle D. Kasi syempre, ang laban kasi ni Michelle D sa Miss World, naging usapin because anak siya ni Melanie Marquez. And then of course, yung comparison sa nanay niya, yun talaga yung tinitingnan ng tao. Tapos parang ang tinitingnan sa kanya noon, mananalo ba to si Michelle D bilang Miss World kasi yung nanay niya international. But tulad nga na sinabi ko, kung doon pa lang sa Miss World, iba yung dating ni Catriona. Kasi si Catriona naman, hindi naman siya popular noon. Yung nanay naman niya, hindi naman beauty queen. But, naging maingay ang isang Catriona Gray because of herself, di ba? So, para sa akin kasi parang feeling ko, si Catriona, she's born to become a beauty queen talaga. Yung beauty title talaga ng Pilipinas. She born like that. Si Michelle D kasi, she inspired na maging isang beauty queen mula naman sa nanay niya. So, magkaiba, di ba, kung iisipin mo. I think, yung kalibre, parehas matalino, parehas na may determinasyon, parehas na may gawa. Kaya lang yung destination, yung destiny na tinatawag sa kanila, magkaiba. Kasi yung destiny talaga ni Catriona is to become a Miss Universe. Kasi kung iisipin mo, si Catriona Gray, di ba, ang lakas na niyan sa Miss World, pero hindi niya nakuha yung corona.
ganun din naman yung preparasyon na ginawa niya. Kumbaga, ibinigay niya rin naman yung 100%. Pero hindi niya nakuha yung corona. But, pagdating sa Miss Universe, ayun, nag-work siya doon talaga. So, kumbaga, parang she's born to become a Miss Universe. Kumbaga, parang naging daan niya yung Miss World para ma-hit niya talaga yung destiny na tinatawag sa kanya. Kasi kung hindi naman siya lumaban ng Miss World, kung dumiretsa siya kagad dito sa universe, parang feeling ko, medyo hindi siya may inspired, hindi siya ganong kainit talaga na, ay gusto ko tong corona na to mapunta sa akin. I wanted to become a next Miss Universe. Gusto ko manalo dito. Hindi ganon yung magiging ano ni Catriona, yung init niya sa pagkuha ng corona. So, kailangan niyang ma-experience na matalo dito sa Miss World para yung dating niya dito sa Miss Universe talagang buong-buo na siya. At the same time, nakilala din siya sa Miss Universe dahil sa Miss World. Kumbaga, parang sino ba naman hindi nakakakilala sa kanya? Di ba? Nag-top 5 siya sa Miss World at ang lakas nung dating. So, kung iisipin mo, destiny talaga. And then, ito naman si Michelle D. Na-inspired siya sa nanay niya eh. Kumbaga parang idol niya si nanay niya, tapos gusto niya maging katulad ng nanay niya, maging isang beauty title. So, she trying her best na to become a Miss World. Kaya lang doon, top 12. Pero malayo ang narating ni Michelle D kasi a lot ng girls talaga sa competition. So, kung papansinin mo, layo ng narating nun, top 12. Tapos, pagdating dito sa Miss Universe, iba na yung, yung init niya. So, nandirito naman na parang, she wanted na. Hindi na siya, kumbaga parang, she wanted to become a beauty queen talaga. So, yun. And then, nang makita mo yung plano, yung determinasyon, ganun na ganun katulad kay Catriona. Kaya lang, tulad din na sinabi ko, iba ang kwento kasi ng isang Catriona Gray, iba ang kwento ng isang Michelle D. Kumbaga, parang, hindi sila parehas ng destiny. Kumbaga, magkaibang destiny. But, sabi ko nga, iba yung ipinakita kasi ni Michelle D. Kaya ito yung tumatak doon sa mga tao. At ayun talaga, minahal siya ng tao. Siguro may ibang plano sa kanya ang Diyos na gagawin. Kaya siya napunta dito sa universe. Kasi kung isipin mo, 2 beses siya nag-join. So, di ba? Para siguro become a Miss Universe Philippines natin na ganito na mailagay natin ang Pilipinas uli sa top 10, gano'n, di ba? But, ang masasabi ko, si Michelle D, daig pa niya yung nanalong Miss Universe. Saka, iba din syempre yung titulo na meron ito si Michelle D. Doon naman siya nagsasabi na kumamasang baka kasi ang pat kasi ni Michelle D is yung parang daw yung destiny daw ni Michelle D is yung supranational. Parang ayan yung part na yan, medyo nalalabuan ako dyan. Kasi parang feeling ko, ang taas na nung standard ng Miss Universe Philippines. And then, kung lalaban siya ng supranational, parang nag-downgrade siya. Kasi para sa akin ha, yung laban niya dito sa Miss World, na nag-top 12 siya, tapos pumunta siya sa Miss Universe na naging top 10 siya, ibang level na yung narating ni Michelle D. Kumbaga hindi siya downgrade. Kumbaga nag-upgrade talaga siya ng bonggang-bongga. Yun doon pa lang sa Miss Universe Philippines na nanalo siya ng Miss Universe Philippines, upgraded na siya doon. Tapos yung lumaban siya ng Miss Universe, tapos nag-top 10 siya doon, upgraded yon. So, hindi siya downgrade. Para siyang kay Antonia Forsyth, nag-supranational, tapos naging first run-up sa Miss Universe, hindi downgrade. O, di ba? So, ibig sabihin, okay lang yung naging posisyon ni Michelle D. Ang mahirap yung lumaban ka sa Miss World, tapos naging top 5 ka sa Miss World, pagkatapos, pagdating sa national pageant, hindi kanila pinanalo. Katulad na nangyari, di ba? Etong, may kandidatang ganun na hindi siya pinanalo sa national pageant. Ayun, downgraded yun. Kumbaga, parang questionable yun. Kasi parang, bakit ka nanalo dito sa, ng top 5 ka sa Miss World? Ang daming girls na tinalo mo. Pero sa national pageant ninyo, hindi kanila pinanalo. O, di ba? Medyo si Nigeria ba yon? So, medyo nakakaloka yon. At yun yung mahirap. Mas maganda pa rin yung nangyari kay Michelle D. Top 12 siya sa Miss World pagkatapos naging first runner-up siya sa
Miss Universe. Okay yun, no? Di ba? Kung iisipin mo. And then, chance ulit to win again, di ba? Sabing ganon, kung si Michelle D daw ba ay lumaban noong sa time ni Catriona, ni Celeste Cortez, si mananalo daw ba? Parang feeling ko pwede din, di ba? Bakit naman hindi? So parang feeling ko mas malayo yung mararating, baka makatungtong ng top 5, ganon. Hindi ko alam, but for sure papasok pa rin siya sa semifinals. Parang feeling ko mas maganda na rin yung ganyan, yung naging top 10 siya sa Miss Universe. At least, Miss Universe top 10 finalist siya. O, walang ano yon. So, malayo na yung narating ni Michelle D kasi ang semifinals top 20. Tapos, sila Rabia nga hanggang top 20 lang. Tapos, din na tumungtong ng top 10. So, parang ihantulad na natin siya si, Amanda Obdam, di ba, ng Thailand, na nakatungtong ng top 10. But, Michelle D is more than to Amanda Obdam. Sa totoo lang, kung silang dalawa ang maglalaban, may iiwanan niya si Amanda Obdam ng bonggang-bongga. Siguro ko yung mga panahon ng 2020 si Michelle D po lumaban, siguro nakatungtong to ng top 5. But, nako. So, yon. So, basta ang alam ko na hit ni Michelle D yung caliber ni Catriona Gray. Pareha sila ng kalibre pagdating kung paano nila ihandaan sarili nila, at nakita naman natin yung transformation. Either si Catriona Gray talaga humanga kay Michelle D ng bonggang-bongga sa laban niya sa Miss Universe noon, di ba? So, ibig sabihin, kumbaga, talagang nakita niya yung big transformation ni Michelle D bilang isang kandidata ng Miss Universe. At kahit siya, naniniwala siya na dapat nandun ka. O, di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang tingin ninyo? Na-hit nga ba talaga ni Michelle D etong si Catriona Gray? Yung kung paano to maghanda, yung caliber. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. So, walang imposible guys sa itaas. Trust lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.